Ang utak mo ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundo. Kapag isinantabi mo na ang iyong mga cellphone, computer, at lahat ng meron tayo ngayon. Tama, maganda yan, dahil nasa moderno na tayo. Pero ang utak mo lang ang meron ka kapag dumadaan ka sa depresyon, sa mga pagsubok, sa kamatayan, at sa totoong buhay. Hindi mo pwedeng i-google yan, ikaw lang mag-isa. Maaaring meron kang therapist na pinupuntahan, maaaring meron kang matalik na kaibigan na kinakausap mo, pero may 24 oras sa isang araw kung saan ikaw lang ang mag-isa sa utak mong ito. At ang utak mong ito ay nagsasalita sa iyo sa kung ano-anong paraan, at gusto ka nitong kontrolin at hilahin sa iba't ibang direksyon. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong utak at ang utak mo ang kumokontrol sa iyo, katapusan mo na. Kailangan mong sabihin sa utak mo kung saan mo gustong pumunta, paano ka pupunta roon, at anong paraan ang gusto mong tahakin. Kailangan mong kontrolin ito. Kung hindi, tapos ka. Ang umiiral para sa akin noon ay ganito, okay, paano ko ito magagawang posible? At ang alam ko lang noon ay pagsusumikap. Ang tanging paraan para makamit ang kahit anong bagay ay pagsusumikap. Iyan lang ang naririnig ko noon, kailangan mong magsikap. Kailangan mong magsikap. Pero hindi ko makuha itong talata. Di ko maalala ang talatang ito para makapasa sa pagsusulit para makapasok sa military. Huminga ka ulit, hindi ko pa rin makuha. Basahin mo ulit. Hindi pa rin pumapasok, isulat mo. At doon ko natutunan, okay, kailangan ko palang isulat ang lahat ng ginagawa ko. Isulat ko ulit, at ulitin ulit. At ano ang nangyari? Nakuha ko ito, hindi ako marunong lumangoy, negative buoyant ako. Bumalik ulit, hindi ako marunong lumangoy, bumalik ulit, bumalik ulit, bumalik ulit. Hanggang sa nakuha ko na, na-realize ko kung patuloy akong babalik at babalik at babalik, hanggang sa ang isipan mo mismo ang magsabing, sige, hahanapan natin ito ng paraan, kasi hindi siya titigil. Parang ganito, susubukan ko pa ulit, balik ulit tayo. Hindi ako marunong magbasa ng maayos. Balik ulit tayo. Hindi ako binigyan ng paraan para umatras. At nang ma-realize yun ng isipan ko, sinabi nito, sige, mag-a-adjust tayo, malalampasan natin to. Marami ang nagsasabi ng nagsisikap ako, pero alam ng utak mo kung totoo ka. Alam niya kung nagbubulaan ka lang. Alam niyang wala sa puso mo ang ginagawa mo. Noong ako ay nasa Navy SEAL training, may mga taong nagtatanong, paano ka tumagal ng 18 buwan sa training? 6 na buwan lang naman talaga yon. 3 hell week ka, sa loob ng 1 taon, wala pang nakagagawa niyan. Paano ko nagawa? Sinabi ko ang tinatawag kong new normal. Nang tumira kami sa bahay na $7 lang ang buwan ng renta, bata pa ako noon. Sa maikling panahon, minahal ko yon. Wala naman akong ibang alam. Yun ang normal ko. Nang lumipat kami sa mas maayos na bahay na $236 kada buwan, sinabi ko, ayokong bumalik sa lugar na yun. Pero kung babalik ka sa bahay na $7 lang ang renta, at tanggapin mo ito at sabihin, dito ako nakatira, ito lang ang meron ako. Ang isipan mo ay sasagot, okay, ito ang tahanan. Kaya nung bumalik ako nang bumalik sa Navy SEAL training, at paulit-ulit na dinaanan ng mga mahihirap na bahagi, sinabi ko sa sarili ko matapos ang unang beses, mahaba-habang laban to. Wasak ang katawan ko, nanginginig, pero ganun talaga. Sabi ko, ito na ang bago kong normal. Kaya sinabi ng isip ko, ito ang trabaho natin. Parang pupunta ka sa trabaho, nagsusuot ka ng uniforme. Ako naman, pumapasok ako sa pagdurusa. Araw-araw. Wasak ako, dinudugtungan ko ng duct tape ang mga paa ko. Stress fracture, shin splints, masakit, wasak, pero ito ang bagong normal. At kapag nasanay na ang isip mo sa bagong normal, ay lagi kang wasak. Ang isip mo ay titibay. Mas titibay pa, mas lalalim ang ugat ng disiplina mo. May mga taong nagtatanong, paano ka tumakbo kahit bali ang mga paa mo? Bali ang mga shin mo. Alam ng isip ko, ganito tayo mabuhay. Ganito ang operasyon. SEAL training ito. Ganito ang sistema natin. At yun na ang naging normal ko. Wala akong iniwang daan palabas. Walang anuman sa labas ng pader ng impyerno. Wala. Mahal ko ang Diyos. Pero sa maikling panahon, ako ang naging demonyo. Kasi impyerno yun. Ako ang naging boss. Ako ang naging may-ari. Ako ang naging CEO ng Navy SEAL training. Yan ang mindset ko. At ganun ka makakatawid sa kahit anong bagay. Isinusabsab mo ang sarili mo. Saan ka man naroon, yakapin mo yun. Maging ikaw yun. At huwag mong bigyan ng kahit anong daan palabas ang sarili mo. Noong ako ay 297 pounds, mataba at wala sa kondisyon, pilit na gustong maging Navy SEAL. Ang pinaka nakakatakot para sa akin hanggang ngayon,
ay ang kaisipan na baka yun na ang magiging buhay ko habang buhay. Nasa panahong yun, akala ko nagsisikap na ako. Yan ang pinaka nakakatakot. Na akala mo ay naibigay mo na ang lahat. Pero ang totoo, wala ka pa sa kalahati. Nagtatrabaho ako sa Ecolab, nag-i-spray ng ipis, kumikita ng $1,000 sa isang buwan. Akala ko, yun na ang 100% na potential ko. Pero paglipas ng ilang taon, nabawasan ako ng 106 pounds. Nakapagtapos sa SEAL training, at nakagawa ng mga bagay na hindi ko akalaing posible. Doon ko lang nalaman, wala pa pala yun. Wala pa pala ako sa tunay kong hangganan. Ang akala kong trying hard noon, umpisa pa lang pala. Kaya dapat maintindihan ng mga tao, hindi natin alam kung anong meron sa loob natin hanggang hindi natin ito nilalabas. At hindi lang basta nagsusumikap, kundi yung tipo ng pagsusumikap na obsession na ito na ang bago mong normal, na iniisip mo, hindi ito palaging masaya, hindi ito laging rewarding, pero ito ang tama, at ito ang landas. At doon mo malalaman na tunay kang nagsusumikap. Marami ang nakakarinig sa kwento ko at iniisip, sadasta siguro tong tao na ito. Pero ang totoo, naunawaan ko kung paano gumagana ang utak. Isa akong takot na bata noon, at yun mismo ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan. Wala akong pundasyon, ang meron lang ako ay pag-aaral sa sarili at sa isipan. At ang pakiramdam na makukuha mo mula rito parang invincibility. Hindi ibig sabihin kaya mo lahat, palagi, pero alam mong kaya mo kapag kailangan. Alam mo na kaya mong tumakbo kahit bali ang binti mo. Alam mo na kaya mong gawin ang mga bagay na ayaw gawin ng karamihan. Hindi dahil mas malakas ka, kundi dahil handa kang pumasok sa impyerno para sa sarili mong layunin. Ang sympathetic nervous system, fight or flight. At kapag pinili mong lumaban, binibigyan ka nito ng kakaibang enerhiya. Isipin mo, 3:30 o 4:00 ng madaling araw. Mag-isa ka, sinisid mo ang sarili mong paa sa duct tape kasi bali na. At pupunta ka sa isa sa pinakamahirap na training sa mundo. Yung mga kasama mo, malalakas, walang injury. Ikaw, wasak, pero nandyan ka pa rin. Lumalaban, pwede mong tignan yun at sabihin, bali na ako, di ko na kaya. O pwede mong sabihin, bali na nga ako, pero nandito pa rin ako. Lumalaban pa rin ako, hahanap ako ng paraan. At yun ang nagbibigay sa iyo ng tunay na kapangyarihan. Kapag sobrang hirap na ng lahat, ang utak natin, at utak ng karamihan, hindi na bumabalik sa alaala ng mga nanakit sa atin. Ang sinasabi na lang nito, ito na yun, laban na, tapos na ang drama, tatakbo ka o katapusan mo na. Kaya nawawala ang galit minsan sa tindi ng hirap, kasi ang isip mo ay nakatutok na lang sa kailangan nating gumalaw, at kailangan nating tumuloy. Wala na yung ipapakita ko sa kanila. Hindi sapat yun. Kailangan mas malalim pa. Kailangan makarating sa pinakailalim ng kaluluwa mo. Sa mineral ng lupa, dahil hindi nasusunog ang lupa. Dapat umabot ka sa ganung lalim. Ang pinakaubod ng pagkatao mo. Pero hindi mo yun mahahanap kung hindi mo binibigyan ng oras ang bagay na gusto mong maging sa buhay. Hindi ko yan maibibigay sa iyo. Hindi mo rin yan maibibigay sa iba. Kailangan mo itong matuklasan sa sarili mong paglalakbay. Para sa akin, ang passion ko, maging Navy SEAL. Gusto kong paglingkuran ang bansa ko. Gusto kong maging tao na ipagmamalaki ko. Kasi sobrang disappointed ako noon sa sarili ko. Yung tinatawag kong accountability. Araw-araw kong tinitignan ang sarili ko at sinasabi, hindi ako kontento sa kung sino ako. Gusto kong mahalin ako ng lahat ng tao. At maraming tao, mahal si David Goggins. Pero ako, hindi ko mahal ang sarili ko noon. Marami sa atin gusto agad makamit ang kapayapaan. Sabi nila, puro ka nalang hirap at sakit ng loob, Goggins, ngunit sabi ko, alam mo, nasa kapayapaan ako ngayon. Kasi nadaanan ko lahat yun. Kung nahanap mo agad ang kapayapaan, good for you. Pero ako, natagpuan ko ang kapayapaan sa kabilang dulo ng impyerno. Walang totoong nakakakilala sa sarili, kung hindi dumaan sa pagsubok, hirap, at pananagutan. At tandaan, ang pananagutan ay isang anyo ng paghihirap. Maging responsable araw-araw, para sa sarili mo, at para sa mga taong umaasa sa iyo. Mabigat, nakakapagod, pero totoo, kahit sa pinakamaliliit na bagay.